Bigla ako napatigil dahil gusto ko talagang gumanti sa lalaki. Agad akong umarap dito para kasi biglang nangati ang palad ko. Mukhang si Kiefer ang una makakatikim ng unang suntok na aking pinag-aralan. Meron lang ako sasabihin sa'yo, Mr. Crimson. Wika ko at nagmamadaling lumapit. Mabilis kong itinaas ang aking kamao patungo sa sikmura nito. At isang malakas na suntok ang pinagkaloob ko rito. Dromet! Sigaw nito, kaya nagmamadali naman akong tumakbo upang lumabas ng silid nito. Baka kasi bigla akong habulin at gumanti sa aking ginawa. Shit! Narinig ko ulit na wika ni Kiefer. Hingal na hingal ako dahil sa pagtakbo, kaya tumigil muna ako. Ngayon ko lang nalaman na mabilis pala akong tumakbo. Nakahinga din ako ng maluwag nang makalabas sa bahay ni Kiefer. Naglalakad na lamang ako dahil hindi ko na kaya ang tumakbo pa. Nagulat ako na may biglang tumigil na sasakyan sa harapan ko at bumaba ang mga lalaki na kasakay doon at sa pilitan ako ipinasok sa loob ng van. Oops, taka lang muna. Sino ba kayo? Tanong ko pa. Sorry po ma'am. Kaya lang ay ipinag-uutos ni Lord na hulihin kayo at dalhin sa kanya. Ano? Sinong Lord? Kunwari ay wala akong alam. Pero sa aking isip ay alam na alam ko na kung sino ang may kagagawa ng paghuli sa akin. Si Lord Kiefer po ma'am. Wika ng isang lalaki. Bakit daw? Wala naman akong ginagawang masama sa amo mo ah. Galit na ani ko rito. Paumanhin po ma'am. Sinusunod lamang po namin ang mga ipinag-uutos ni Lord. Wala akong magawa na maipasok na nila ako sa loob ng van at patakbuhin ang sasakyan pabalik sa aking pinanggalingan kanina. Pagdating sa mansyon ni Kiefer ay agad akong dinala sa isang kwarto at pinaupo sa isang upuan. Nagulat pa nga ako na may inilabas na panali ang isa sa mga tauhan nito at itali ang kamay at pa ako. Teka, anong ginagawa niyo? Tanong ko sa mga ito. Pinag-uutos din po ni Lord na itali namin kayo, ma'am. Nagtokwa oh. Bigkas ko. Pakawalan niyo ako! Sigaw ko. Hindi ko alam kung naririnig ng mga tauhan ni Kiefer ang aking malakas na pagsigaw. Bumukas ang pinto ng silid at nakita ko na papasok si Kiefer. Napatingin din ako sa dala nitong papel na alam kong resume ko iyon. Kumuha din ito ng upuan at umupo sa harap ko. Pansin kong galit pa rin ito sa akin dahil sa suntok na ipinagkaloob ko rito. Siguro kung hindi ako babae ay kanina pa ako sinapak nito. Dayan Paras. Basa nito sa aking resume. Hindi ba talaga ni Linda ang aking pangalan dahil alam daw ng mga kaaway kung sino ako. Kaya sumang-ayon na lamang ako sa gusto nito. Binasa nito ang nakasulat sa aking resume pero hindi ko iyon pinansin sapagkat nakatuon ang pansin ko sa labi niyang mapupula. Tinitingnan ko rin ang bawat buka ng bibig niya na parang kay sarap halikan. Itong mga nakasulat dito sa resume mo, totoo ba itong lahat? Masungit na tanong nito sa akin. Wala akong pakalam kung naniniwala ka o hindi. Ang gusto ko lamang gawin mo ay pakawalan mo ko dito dahil gusto ko nang umuwi. Wika ko rito na nakataas ang kilay. Tingin mo, basta ka nalang makakaalis dito pagkatapos mo ko suntukin? Asik nito sa akin. Dapat lang yun sa'yo. Masyado ka kasing mayabang at hambog. Sigaw ko sa mukha nito. Lalong kumunot ang noo na lalaki at sumama din ang timpla ng mukha nito dahil sa aking mga sinabi. Tumayo ito at tumalikod na upang lumabas na ng silid. Hey, taka lang naman. Baka naman pwede natin itong pag-usapan. Nangangalay na ako dito. Pakiusap ko rito. Kailangan ko magpakumbaba upang makuwala ako sa aking pagkakatali. Humarap muli ang lalaki sa akin. Promise, pakawalan mo lang ako dito, hindi na ako magpapakita sa'yo. Please? Pakiusap kong muli. Pag-iisipan ko. Biglang sumama naman ang mukha ko sa sagot nito kaya hindi ko na naman napigilan ang bibig. Makawala lamang ako dito. Kiefer Crimson, hindi lamang suntok kung aabutin mo sa akin. Sigaw ko sa lalaki. Umiiling nang umisi lamang ito sa aking mga sinabi. Bigla itong humawak sa kanyang bewang habang nakatingin sa akin. Nagulat pa ako na lumapit siyang muli at pagkatapos ay lumuhod sa harapan ko. Napanganga ako nang gumapang ang kamay niya sa hita ko pataas. Anong ginagawa mo? Kinakabahan na tanong ko sa lalaki pero patuloy lamang na gumapang ang kamay nito sa hita ko. Inipit ko ang dalawang hita ko upang hindi niya magawa ang nais pero malakas ito at sa pilitang binuka ang hita ko. Nagulat ako nang pisilin niya ang hita ko kaya lalong nanlaki ang mga mata ko nang maramdaman ko kung anong pakay nito. Nakangisi ipinakita niya sa akin ang kung ano yung kinuha niya sa hita ko. Bagay kayo ng baril mo. Parehas kasi kayong maliit. Pintas dito sa akin. Ano raw? Mahina akong bulong. Bigla akong kinabahan. Lagot ako't siguradong papatayin ako ni Kiefer ngayon dahil nakita niyang may dala akong baril.
Alam kong kayang gawin iyon ito lalo na at hindi ako nito naaalala. Kailangan ko yata magdasal ng 10 beses. Upang mailigtas ang buhay ko, ipinikit ko ang aking mga mata upang hindi ko makita ang pagtutok niya ng baril sa akin. Nagulat ako nang marinig ko ang mga yapak paalis sa silid. Kaya nagmulat ako ng mga mata at nakita ko si Kiefer na paalis na. Napansin ko din ang baril na nasa ibabaw ng mesa. Hindi nagtagal ay muling bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae. Natatandaan ko ito. Siya kasi ang kumuha ng aking resume kanina. Lumapit siya sa akin at ikinalag ang tali ko sa kamay at sa paa. Ma'am, sumunod na lang daw po kayo kay Lord Kiefer. Wika nito. Kinuha ko ang aking baril sa ibabaw ng mesa at binalik ko iyon sa aking hita. Ano kayong binabalak na lalaki iyon sa akin? Pumasok ako sa silid. Nakita ko siyang may kausap sa kanyang cellphone kaya hindi muna ako nagsalita. Sumulyap siya sa akin at sumenyas na umupo ako malapit sa table nito. Mabilis lang naman siya nakipag-usap sa taong nasa kabilang linya. Umupo ito at merong kinuhang papel at inabot iyon sa akin. Nakalagay doon ay kontrata ko bilang nurse nito. Bakit kailangan pa yan? Sa kayo na kita maging amo. Uuwi na lamang ako. Wika ako at nagtangkanan tumayo. Nagulat ako nang hampasin ito ng malakas ang ibabaw ng table. Pipirma ka ba o gagahasain kita? Napanganga ako nang bigla itong tumayo at binabaklas na nito ang belt na nakalagay sa bewang nito. Agad kong hinawakan ng papel na nasa ibabaw ng table. Kinuha ko rin ang ballpen at mabilis na pumirma dito. Pipirma ka rin naman pala. Ang gusto mo pa'y tinatakot ka. Sigalo na magtuturo sa'yo ng mga kailangan ko. Masungit na wika nito. Umirap ako sa lalaki. Tila gusto ko na naman itong suntukin ngunit nag-aalala ako. Baka tuluyan na akong patulan nito. O di kaya'y gahasain. Wala pa naman itong maalala sa akin. Tumayo na lamang ako tumalikod upang lumabas na. Hindi na ako nagpaalam sa lalaki. Ito mga gamot na iniinom ni Lord. Kailangan mainom yan sa tamang oras upang mabilis bumalik ang kanyang alaala. Bahala ka na dyan. Wika nito't umalis na rin sa harap ko. 2 araw na ako rito kaya lang puro pintas at utos ang napapala ko kay Kiefer sa tuwing magkikita kami. Hindi na yata makatarungan ang ginagawa nito dahil ang usapan ay nurse lang ako pero bakit bumagsak ako sa paglalaban ng mga damit nito? Nakita ko itong pumasok ng silid. Hindi ko na lang ito pinansin dahil naiinis ako sa pagmumukha nito. Duwende, pakiabot nga ng damit ko. Singhal nito sa akin. Lalong umusok ang bunbunan ko nang marinig ko ang sinabi nitong duwende raw ako. Hindi ako lumangon dito at nagkunwari na wala akong naririnig. Hey you! Bigi ka ba? Tanong nito at sobrang lakas din ang boses nito. Pasimple akong humarap dito at nagkunwari na hindi ko siya naririnig. Meron po ba kayong sinasabi, sir? Patoy ang tanong ko. Lalong nagdilim ang pagmumukha nito kaya bigla akong tumayo upang lumapit sa cabinet at kumuha ng damit nito. Pahablot niyang kinuha ang damit na ibinigay ko. Gusto kong tumawa ng malakas dahil masyado itong pikon. Samantalang siya ang nauna at tinawag akong duwende. Ayan, magbihis ka raw at meron kayong pupuntahan ni Lord. Wika ng kasambahay ni Kiefer. Bakit isasama pa ako? Reklamo ko rito. Hindi ko alam. Itanong mo na lang sa kanya, Dayan. Saka ayoko magtanong baka magalit pa sa akin sa Lord. Umilig na lang na umakyat ako sa aking silid upang magpalit ng damit. Agad akong bumaba sa hagdan. Iha, bilisan mo't kanina ko pa hinihintay ni Lord. Wika ni Manang Cora. Opo. Tugon ko. Pumasok ako sa loob ng kotse. Nakita ko agad ang madilim na mukha ni Kiefer. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay yung pinaghihintay ako babaeng duwende. Bulyaw nito sa akin. Bakit kasi kailangan pa ako sama? Hindi naman ako yung bodyguard. Nakasimangot kong wika rito. Hindi ka pa basang bodyguard kaya huwag ka na mag-expect na kukunin kita bilang tauhan ko. Pabalang na wika nito. Naku, kung hindi lang kita mahal, Kiefer, never ako magtiti sa ugali mo. Pansin ko na parang laging may dalaw ang lalaki. Mas lalo pang sumama ang ugali nito simula na magkaroon ng amnesia. Kung ganoon naman pala, pwede na siguro akong umalis dito. Maghahanap na lamang ako ng ibang trabaho ko at amo na mabait. Malakas kong bigkas na lalo ikinasama ng mukha nito. Umayos ka ng pagsagot-sagot, babae. Nagsasabi lang naman ako ng totoo, sir. Saka gusto ko na rin mag-asawa kaya payagan mo na ako umalis. Sagot ko sa lalaki na lalong ikinadilim na mukha nito. Papatayin ko kayo. Pagbabanta nito at matuling pinatakbo ang kotse. Hindi na lamang ako nagsalita. Minsan kasi napapansin kong parang nakakaalala na ito. Lalo na kapag nagsasalita. Ayoko naman magtanong at baka bulyawan lamang ako.
Tumigil kami sa isang restaurant kung saan sila magkikita ni Vivian. At ang nakakainis lang dito ay bakit kailangan pa akong usama kung makikipag-date pala ito. Let's go. Masungit na tura nito sa akin. Ito lang ako, sir. Wala naman po akong gagawin doon sa loob. Wika ako. Lalong sumama ang timpla ng mukha nito sa aking sinabi. Tingin ko'y gusto akong ibugsok sa lupa. Baka gusto mong hilahin pa kita papasok sa loob ng restaurant, babae. Galit na asik nito sa akin. Bakit kailangan pa akong pumasok doon sa loob? Wala naman akong gagawin doon. Saka baka mapanas lamang ang aking laway. Hindi katulad dito, meron akong makakausap. Yung mga bodyguard. Pahayag ko. Lalong nagsalubong ang kilay nito at nakita ko ring umigting ang panga niya dahil sa inis sa akin. Malalaki ang hakbang niya lumapit sa akin at sapilitan akong pinalabas ng kotse. Kaya wala akong nagawa nang sapilitan ako ipinasok sa loob ng restaurant. Tumingin muna ito sa akin bago muling nagsalita. Mag-order ka na lang ng gusto mong kainin at humanap ka na lang din ng table mo. Meron lamang akong kakausapin. Wika nito sabay alis sa harap ko. Kung pwede lang manapak ng tao, ay nagawa ko na dahil sa labis na inis ko sa lalaking iyon. Isasama ko rito tapos iiwanan din naman pala. Kaya nagdadabog ako lumapit sa bakanteng table. Umorder ako ng gusto kong pagkain. Dinamihan ko talaga. Total, hindi naman ako magbabayad. Tahimik akong kumakain nang may lumapit sa aking isang gwapong lalaki. Hi, makikashare lang sana ako ng table. Wala na kasi ibang mapwestuhan. Malambing na wika nito. Sige. Nautal na sagot ko rito. Ang gwapo naman kasi nito at taglay din ito ang karisma nga hangaan ng mga babaeng katulad ko. Hindi na naman sila nagkakalayo ni Kiefer pagdating sa karisma. Ngunit mas malakas pa rin ang taglay na kakisiga ni Kiefer. Umiti siya sa akin at nakita ko ang 2 dimple nito sa pisngi. Halos matulala ako nang umiti ito sa akin. Shit, yung panty ko baka mahulog. Bulong ko na ako lamang nakakarinig. Ikaw lang ba mag-isa dito sa table? Miss Ganda? Tanong nito sa akin sabay kindat. Peste, nangaakit pa ang lokong lalaki. At ako naman ay naaakit dito. Meron akong kasama yung amo ko. Meron siyang date doon sa kabilang table. Wika ko sabay turo sa kabila sa 2 pares na nag-uusap. Tumingin ako kay Kiefer at nakita kong parang mabubuga na ito ng apoy sa tindi ng titig sa akin. Ano ko yung problema ng lalaking ito? Tanong ko sa aking sarili. Parang galit atang amo mo. Naku, hindi yun galit. Talagang ganoon lamang iyon kung makatingin. Huwag mo na naman pansinin. Baka nag-aaway sila nung kadate niya. Bulong ko pa rito. Ganun ba? Akala ko kasi nagalit sa akin eh. By the way, ako nga pala si Ray. Pakilala nito. Dayan, pakilala ko din. Makikipagkamay pa sana siya sa akin na biglang sumulpot si Kiefer sa harap ng table namin at halos hindi maipinta ang pagmumukha nito. Kailangan na natin umalis. Masungit na wika nito. Ano raw? Hindi ba nga ako nangangalahati sa aking kinakain ah? Tapos biglang susulpot dito sa harap ko at sasabing aalis na kami? Sakalin ko kaya ang kulugong ito nang matauhan man lang. Kung gusto mo pang makapaglandian sa kanya, mauna na kami sa'yo. Galit na wika nito, sabay talikod nito at tuluyan ng lumakad papalabas ng restaurant. Shit, wala nga pala akong pamasahe po uwi. Bulong ko. Ray, mauna na ako sa'yo ha. May sumpong ko sang amo ko. Baka nabastad ng kadate niya. Sige. Nakangiting wika nito. Nagmamadali naman ako tumakbo palabas ng restaurant. Nakita ko agad na malapit na ito sa kanyang kotse. Kung hindi lang kita mahal, Kiefer, hindi ko pagtitiisan ng kasungitan mo. Malapit na ako sa kotse na may biglang sumabog at halos sumabing ako sa lakas noon. Nakita ko agad ang isang kotse na nag-aapoy at ito'y malapit lang sa kinaroroonan namin. Nagkagulo na ang mga tao lalo na may mga putok din ng baril ang naririnig sa buong paligid. Dromit, young lady, hindi ka ba nag-iisip ha? Sabay hila sa akin ni Kiefer papunta sa tagong lugar. Lord, sumasang-ayon sa atin ang plano. Tama ka nga, dahil nagsisilabasan ng mga traidor sa grupo. Pahayag ng isa sa mga tauhan nito. Alam kong matagal ng tauhan nito ni Kiefer kaya palagay ang loob nitong hindi ito traidor sa kanila. Nakita ko pa nga ang ngisi ni Crimson. Good. Tanging sagot ni Kiefer. Tutuluyan na po ba namin, Lord? Tanong ng tauhan nito. Huwag muna sa ngayon. Siguro'y kailangan muna natin umurong para isipin nilang mahina pa ako at hindi pa kayo makipagsabayan sa kanila. Sila muna ngayon. Pero sa susunod ay bubulagain natin ang mga traidor. Pahayag ni Kiefer. Sige po, Lord Kiefer. Nandito na po pala yung sasakyan. Okay, pilitin niyong umiwas muna sa mga kalaban.
Bili ni Kiefer sa tauhan nito. Nagulat pa nga ako nang hilahin nito ang aking kamay patungo sa kotse nito. Agad akong pinagsakay sa loob ng sasakyan. Pumasok din ito at mabilis na pinatakbo ang kotse. Mahaba nang tinatahak namin ni Kiefer nang bigla na lamang may nagpaputok sa likuran ng sakyan kaya lumingon ako at lumaki ang mga mata ko nang makita ko ang dalawang motor sa likuran namin. At pagkatapos ay pinapuputukan ng kotse ni Kiefer. Bastard! Malakas na bigkas ni Kiefer. Marunong ka ba mag-drive? Tanong nito sa akin. Hindi po, sir. Shit! Hindi na ako nag-isip at basta ko na lamang kinuha ang baril ko sa aking hita. Mabuti na lamang at lagi ko itong dala araw-araw. Hey! Anong gagawin mo? Makikipagsabayan ako, sir. No! Galit na sigaw nito. Pero hindi ko na siya pinakinggan. Agad kong binuksan ang pinto ng kotse at magkakasunod na kinilabit ko ang gatilyo ng baril na hawak ko. Hey! Mag-ingat ka! Sigaw nito. Nakita kong kumuha ito ng baril at pinagbabaril ang iba pang sumusunod sa amin. Hindi lang kasi motor ang mahabol sa amin, meron din mga kotse. Anak ng teteng oh! Wala na akong bala. Sigaw ko kay Kiefer. Isarado mo na yung pinto at ako nang bahala sa kanila. Utos sa akin ni Kiefer. Pero marami na sila. Protesta ko rito. I'll take care of it. Okay. Sagot ko na lamang. Nagulat ako nang bigla ito nagpreno at umikot pabalik kung saan nakikita ko ang mga kalaban namin na humahabol. Hey! Huwag mo sabihin sasalubungin mo sila. Kinakabahang tanong ko sa lalaki. Ibibigay ko lamang ang gusto nila na laro. Nakangising wika ni Kiefer. Gusto nila ng gulo? Pues, ibibigay ko sa kanila. Narinig ko pang bulong nito. Kinakabahan ako sa gagawin nito kaya pumikit na lamang ako ng mata at umusal ng panalangin na sana'y makaligtas kami. Nagulat pa nga ako sa magkakasunod na pagsabog na aking naririnig. Shhh! Inuubos talaga ninyong aking pasensya ha? Galit na wika ng lalaki. Biglang tumigil ang mga pagsabog, ganoon din ang putok ng baril sa labas, kaya marahan ko iminulat ang aking mga mata. Si Kiefer bang may kagagaw nito? Nakikita ko kasing nilalamon ng apoy ang kotse at motor na nakasunod sa amin. Tumingin din ako sa lalaki at nakikita ko sa mukha nito ang nakangising tagumpay. Diyos ko, ngayon ko lamang naisip na ganito pala kagulo ang buhay ni Kiefer bilang isang mafia lord. Gabi na makarating kami sa isla at napag-alaman ko may rest house din pala ito. Lubang napakayaman talaga ni Kiefer. Pumasok din sa aking isipan na nangyari kanina. Paano kung hindi na kami nakauwi na ligtas? At paano ang pamilya ko? Siguradong sobra silang malulungkot kapag nawala ako. Tama bang magtiis ako kay Kiefer? Ngayon ko lamang napag-isipan na lahat na nangyayari sa aking buhay. Kahit gulong-gulong utak ko ay pinilit ko matulog. Kalagitnaan ng gabi pakiramdam ko ay may humahalik sa akin. Ano ba ito? Panaginip lang ba? Bakit hindi ako makagalaw? Ano nangyayari sa akin? Patuloy lamang sa paghalik sa akin ng taong hindi ko nakikilala ngunit ramdam kong wala na akong saplot sa aking katawan. Kahit gusto ko magising ay ayaw namang magmulat ng mga mata ko. Saka bakit nagugustuhan ko ang halik na isang taong hindi ko kilala? Kylie, matagal ko na itong gustong gawin sa'yo. Ngunit ngayon lamang ako nabigyan ng pagkakataon. Wika ng lalaki sa akin panaginip. Parang kilala ko ang boses na iyon pero bakit hindi ako makahanap sa aking utak kung sino siya? Ramdam kong gumapang ang halik niya papunta sa leeg ko. Nagulat ako nang marinig ko ulit ang boses na lalaki. Hindi ako pwede magkamali. Si Kiefer ang kaulayaw ko ngayong gabi. Hindi ko alam kung panaginip ba ito o parang totoo ang lahat. Pero ayos lang naman kung totoo nga ito. Ang mahalaga kahit sa panaginip kasama ko siya. Sweetheart, patawarin mo kung kailangan ko magsinungaling sa'yo. Pero ayoko lang na mapahamak ka kaya gagawin ko ang lahat. Mailigtas lamang kita. Napabalikwas ako ng bangon at tumingin ako sa buong paligid. Ngunit walang Kiefer ako nakita. Bumaba ang mata ko sa aking katawan. Okay naman ang suot kong damit. Panaginip lang ba lahat ng iyon? Akala ko totoong kasama ko si Kiefer at sana'y bumalik na ang alaala nito. Lumabas ako ng kwarto at nakita ko si Kiefer na may kausap sa kanyang cellphone. Tingin ko may kaaway ito kaya ang sungit ng tabas na mukha nito. Anong oras na? Kagigising mo lang? Alam mo bang nagugutom ako kanina pa? Masungit na wika nito. Sorry po sir. Wika ko. Ay, nag-order na ako ng pagkain kaya huwag ka na magluto. Wika nito. Tahimik lang kami kumakain ni Kiefer. Walang gusto magsalita sa amin. Mahirap na kung iimik pa ako. Baka kasi bulyawan pa ako nito. Mukha pa rin kasing masama ang gising nito.
Aalis lang ako. Huwag ka lalabas ng bahay. Bilin nito. Sige, sagot ko. Kung sino man ang kumatok sa pinto ay huwag mong pagbubuksan. May dala akong susi. Wika nito. Meron akong baril. Kaya kong protektahan ang aking sarili. Kaya huwag ka na pong mag-alala, sir. Turan ko. Wala kang magagawa sa kanila lalo na't babae ka. Sundin mo na lamang ang hiling ko na huwag kang umalis sa bahay. Wika nito. Tapos na kaming kumain. Nakita ko naghahanda na itong umalis. Tawagan mo ako agad kung sakaling may problema dito. Hindi ako magtatagal. Huwag kang lumabas ng bahay, babae. Paalala ulit nito. Okay po, sir. Wika ko. Umakyat na lang ako sa kwarto upang matulog. Total naman wala akong gagawin ngayon. Nagising ako dahil sa ingay sa labas ng bahay. Sisilipin ko sana kung ano nangyayari sa labas, ngunit bigla akong naalala ang bili ni Kiefer na huwag daw akong lalabas. Masarap pa namang maligo sa dagat. Bulong ko. Makakatok sa pinto ang narinig ko kaya bigla akong kinabahan. Shit, anong gagawin ko? Wala pa naman si Kiefer. Tatawagan ko na ba si Kiefer? Tanong ko sa aking sarili. Kaya kinuha ko ang cellphone na iniwan sa akin ni Kiefer upang tawagan ito. Agad naman sinagot nito ang pagtawag ko sa kanya. Hello po, sir. May mga tao sa labas ng bahay. Meron din kumakatok sa pinto. Natatakot naman po akong buksan. Pahayag ko. Shit, huwag mong bubuksan ang pinto. Papunta na ako dyan. Wika nito at nawala sa kabilang linya. Wala pang isang minuto nang marinig ko ang mga putok ng baril sa labas ng bahay. Nagulat pa nga ako na may biglang kumatok sa labas ng kwarto ko kaya nataranta ako. Sino yan? Tanong ko. Si Kiefer, buksan mo ang pinto sapagkat kailangan na natin makaalis dito. Dali-dali ko naman binuksan ang pinto. Agad nitong hinila ang pulusuhan ko upang lumabas. Doon kami dumaan sa likod bahay. Hindi talaga kayo titigil ha? Sige, ibibigay ko ang larong gusto niyo. Narinig ko pang wika nito. Nakita ko isang speedboat. Anak ng tokwa. Huwag na ito sasabihin na dito kami sasakay. May na akong bulong. Diyan ba tayo sasakay? Tanong ko dito. Yes, bakit? Natatakot ka ba sumakay sa speedboat na ito? Tanong nito sa akin. Ngayon pa lang kasi ako makakasakay dyan. Baka kasi mahulog ako. Turan ko. Huwag ka mag-alala. Kasama mo naman ako at hindi kita hayaang mahulog sa dagat. Wika nito. Salamat. Nautal kong wika. Nasa gitna na kami ng dagat nang makita ko ang mga kalaban ni Kiefer. Sinusundan nila tayo. Kabadong wika ko. Huwag kang mag-alala dahil kasama yan ang plano. Saka lahat na makikita mong kalaban ay barilin mo. Utos nito. Sige, sagot ko. Kaya kinuha ko ang aking baril. Maganda ka na, malapit na tayo. Sabi nito. Nabigla pa nga ako nang mabilis nitong pinatakbo ang speedboat. Ngayon na, sweetheart. Sigaw nito. Inuumang ko ang baril sa mga kalaban, sabay kalabit ng gatilyo at magkakasunod na putok ang pinakawalan ko mula sa aking baril. Nakita ko ring naglabas ng baril si Kiefer at sunod-sunod na pinaputukan ng mga humahabol sa amin. Mabilis ulit itong pinatakbo ang speedboat at nagulat pa nga ako na may inihagis ito sa mga kaaway. Kitang-kita ko kung paano magliyab ang mga sinasakyang speedboat ng mga kalaban ni Kiefer. Lumingon ako rito at nakita kong seryoso ang mukha nito. Humawak ka ng mahigpit. Kailangan natin makaalis sa lugar na ito. Hindi tayo maaaring magtagal dito. Wika nito. Mahigpit akong humawak sa bewang nito. Malapit na kami sa pampang na makita namin ang ilang mga tauhan itong naghihintay sa pagdating namin. Hindi ko alam kung kaninong bahay itong pinuntahan namin. Kasama rin namin ang mga tauhan nito. Palitan mo muna ang damit mo. Baka kasi lamigan ka at lagnatin. Tumingin muna ito sa suot kong damit bago muling nagsalita. Ayoko din sa suot mong damit. Sobrang nipis. Galit nitong wika. Hindi na lamang ako nagsalita. Pumunta ako sa kwartong sinasabi nito at nagpalit ng damit. Pagkatapos ay lumabas ako ng silid. Narinig ko pa nga may kausap si Kiefer at kung hindi ako nagkakamali ay baka mga tauhan niya ito. Anong balita? Natapos niyo bang pinag-uutos ko? Tanong ni Kiefer sa mga tauhan niya. Okay na po, Lord. Nagawa na namin na ipinag-uutos mo. Mahusay. At sisiguraduhin ko magmamakaawa sila. Dahil kinalaban nila ako. Tingnan natin ang gagawin nila. Pahayag ni Kiefer. Sige. Pwede ka na umalis. Umalik ka na lang bukas. May mga importanteng bagay pa akong gagawin. Narinig ko na sinabi ni Kiefer. Bumalik na lang muli ako sa silid at muling nahiga. Nakaramdam ako ng antok dahil din sa pagod. Hindi ko na nga namalayan ang mga nangyayari sa paligid ko. At mukhang nandito ulit sa panaginip ko si Kiefer.
Oh my God, bakit hindi ako magising? Alam kong panaginip lamang ito pero masaya pa rin ako dahil kasama ko lang si Kiefer kahit sa panaginip lamang. Napapaugol ako sa ginagawa ni Kiefer. Para kasing totoong may nangyayari sa amin pero alam kong panaginip lang ang lahat ng ito. Sisiguraduhin ko mabubuntis kita, Kylie. Dahil hindi na kita hayaang lumayo pa sa akin. Bulong ni Kiefer. Pakiramdam ko'y parang totoo ang lahat ng ito. Ewan ko ba parang sobrang masaya ako sa mga sinabi nito sa aking panaginip. Pakiramdam ko'y napagod ang aking buong katawan. Nagising akong nangihina. Ano ba nangyayari sa akin? Parang galing naman ako sa pagtakbo. Nagtataka kong tanong sa aking sarili kaya bumangon na lamang ako upang asikasuhin ang pagkain ni Kiefer. Baka kasi magalit na naman ito sa akin. Oras na malate na naman ako ng gising. Lumabas ako ng silid ngunit walang Kiefer ako nakita kaya pumunta ako ng kusina upang magluto. Mga yabag ng paa ang aking naririnig na papalapit dito sa kusina. Nakita ko agad ang bulto ni Kiefer. Good morning po, sir. Wika ko. Hindi ito tumugon sa aking pagbati. Nakatingin lamang ito sa akin at para bang isa akong masarap na pagkain. Ano kayang problema nito? Nagulat ako na bigla na lamang akong halikan nito sa aking mga labi. Agresibo ang halik na ipinagkaloob ni Kiefer. Shit, dahil hindi ko akalain na hahalikan ako nito. Tumigil ito sa paghalik sa aking mga labi at tumingin sa mukha ko kaya kumunot ang aking noo habang nakatingin dito. Alam mo bang sa suot mo ngayon ay pwede kitang gahasain, babae? Kung ako sa'yo, palitan mo na ang suot mong damit habang kaya ko pang magtiis. Bulong nito. Napanganga ako sa mga sinabi nito. Agad akong tumingin sa aking kasuotan. Gusto ko tuloy magtatakbo papasok ng kwarto. Labis ang hiya na aking nararamdaman. Nang lumabas ako ng kwarto ay pakiramdam ko ay parang kamati sa pulang aking muka. Kahit nang dumulog ako sa lamesa ay nakatungo pa rin ako. Bakit ang tamlay mo, babae? May masakit ba sa'yo? Tanong nito. Wala po, sir. Nahihiya akong wika. Are you sure? Tanong nito. Opo, sir. Ayos lang po ako. Tugon ko. Uminom ka pa rin ng gamot upang masigurong hindi ka magkakasakit. Sige po. Tugon ko. Tahimik lamang ako habang nakasakay sa kotse nito. Nagdarasal na sana'y walang bumulaga sa aming mga kalaban nito dahil sa totoo lang ay natatakot na ako. Nakahinga lamang ako ng maluwag na makapasok na kami sa loob ng gate. Paakyat na sana ako na makasalubong ko si Vivian Chu. Who are you? Tanong nito sa akin. Ako po si Diane. Isa po akong katulong dito sa bahay ni Sir Kiefer. Nakatungong wika ko. Kumunot ang noon nito habang nakatingin sa akin. Katulong ka sa bahay na ito? Bakit hindi ka nakasuot ng damit na nababagay sa'yo? At saka bakit ngayon lamang kita nakita? Kasi po ma'am, hindi ko na natapos ang aking sasabihin na biglang sumulpot si Kiefer sa harapan namin. Hindi mo na kailangan tanungin ko bakit ngayon mo lang siya nakita, Vivian, dahil wala kang karapatan. Huwag mo rin pakaalaman ang kanyang suot dito sa bahay. Matigas na sabi ni Kiefer. Gusto ko lang namang malaman kung bakit ngayon ko lang siya nakita, Kiefer. Paglalambing nito sa lalaki. Tama na, Vivian. Huwag mo istorbohin ang mga taong merong ginagawa. Nagtatanong lang naman ako, Kiefer. Sige na, Diane. Tapusin mo na mga ginagawa mo. Wika sa akin ni Kiefer. Nandito na ako sa kusina upang magluto ng pananghalian. Nang magulat ako nang biglang sumulpot si Vivian dito. Q, ikuha mo nga ako ng tubig. Utos nito sa akin na pahiyaw. Kumuha naman agad ako ng tubig sa refrigerator para ibigay sa babae. Ngunit nagulat ako na isaboy niya sa mukha ko ang tubig. Oh, sorry Diane, hindi ko sinasadya. Wika nito. Palihim akong umismi dito. Alam ko naman sa akin talaga niya ibubuhos ang tubig. Ayos lang po, ma'am. Plastikong wika at nakangiti pa sa babae pero sa loob-loob ko ay gusto ko na siyang upakan. Agad ako nagpaalam dito upang pumanhik sa akin silid para magbihis. Katatapos ko lamang magbihis na may kumatok sa pinto kaya agad ko iyong binuksan at bumuluga na naman sa aking harapan ang mukha ni Vivian. So, ito palang kwarto mo? Ang swerte mo naman. Isa ka lang namang hamak na katulong. Pauyam na wika nito. Nagsalubong ang mga kilay ko sa mga pinagsasasabi nito. Sa totoo lang ay napipiko na ako sa babaeng ito. Patulan ko na kaya ito. Mahina akong usal. Tumingin muna ako rito. Ma'am, bakit ba parang galit na galit ka sa akin? Kung tutusin ay wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Kung naiinggit ka sa pagiging katulong ko bakit hindi ka rin mag-apply bilang maid? Asiko rito. Nakita ko ang galit sa mukha nito habang nakatingin sa akin at pansin kong gusto akong sapakin ni Vivian. Wow, sumasagot ka sa akin? Aba, huwag mo ako subukan at baka kung saan ka pulutin. Umiling ako bago muling nagsalita.
Ma'am Vivian, nananahimik po ako rito pero ikaw itong kumatok dito sa silid ko at pagkatapos ay pagsasalitaan mo ako na hindi maganda. Asar na wika ako. Q! Turo nito sa akin. Nabigla ako nang basta nalaman ako sa pakinsa sa muka. Para tuloy na manhid ang pisngi ko at ramdam ko rin ang pag-agos ng dugo sa gilid ng aking labi. Umuusok ang ilong ko nang tumingin dito. Hindi naman ako papayag na hindi makaganti rito. Anong silbi na itinuro sa akin ni Linda kung hindi ko ito magagamit sa mga taong nang-aapi sa akin? Halsey, ano, nagulat ka ba sa ginawa ko? Huwag mo akong kinakalaban, Dayan, dahil hindi mo ko kaya. Mabilis din ang mga kilos at dalawang magkakasunod na sapak sa mukha nito na binigay at isa pang sipa sa sikmura nito kaya napaurong ito sa aking ginawa. Ano, Ma'am Vivian, nagulat ka rin ba? Tanong ko rito na may kasamang pang-iinis. Walang hiya ka. Magbabayaran mo ito ng mahal. Ang pananakit mo sa akin. Galit na sigaw nito. Tumayo ito upang sumugod sa gawi ko kaya naghanda ako sa pag-atake nito. Nakita kong dumudugo ang parehas gilid na labi nito dahil sa ibinigay kong sapak dito. Agad na umatake ito sa akin. Para kami mga tigre na mga sandaling ito at walang gustong magpatalo sa amin. Suntok at sipa ang binibigay namin sa bawat isa. Ilang magkakasunod na sipa ibinigay ko bago ito mapaluhod. Dahil natamaan ko na naman ang sikmura nito. Nagulat ako na maglabas siya ng baril at itinutok sa akin. Ano? Nasaan ang tapang mo? Pagbabayaran mo ng mahal na kinlaban mo ako. Subukan mong iputok ang baril na iyan, Vivian. Sinasabi ko sa'yo, magsisisi ka na nabuhay ka pa sa mundong ito. Kiefer, sambit ko. Kiefer, kabadong sambit ni Vivian.